Welcome to Titos and Titas Academy. I am Tita Pebbles. This is Aaron. Good try. And this is Tito Richard. Okay. Okay, so for today, our episode is about kailan ba pwedeng mag-withdraw sa iyong mga VUL policies. Okay? Walang nasagot. Okay, kailan po ba pwede? Actually, Ah. maraming sagot for Yeah, that. puno-puno. And ano to hindi siya depende sa company. As in, depende sa'yo yan. Basta may laman yun. Okay, so for me kasi, depende yan kung gaano ba kalaki na yung fund value mo. So, bakit yan? So, pag-usapan natin what is fund value next time. Alright, since I mentioned that word, di ba? So depende yan kung gaano nakarami yung naipon mo dun sa investment fund mo. So kailan? Kung like in 2 years, siguro kung marami-rami na, di mag-withdraw ka kung kailanganin mo. Yung iba in first year, pero I doubt. Siguro mga second year or the third year, that's safe. second year. Tama, diba? Ako personally kasi, yung sa plan ko is tinatawag na PruLink Assurance Account Plus. So, VUL din siya. Maganda siyang VUL kasi medyo pwede kang mag-start ng mababa. Ayun. So, kung insurance with investment component, swak na swak talaga siya. So, yung specific na plan na yun kasi, so tama yung sabi ni Tita Pebbles na as long as meron na siyang laman, pwede na talagang mag-withdraw. Pero yung tanong is, ka-withdraw ba? Baka mamaya. Yun ka-withdraw ba? Tama. Tapos, meron kasing mga charges pa within the 5 years. Depende sa plan, ganun. So, baka talunin ka pa ng charges. Totoo. Yung pinaka-best na mag-withdraw, syempre, is if wala ng charges. So, dun sa plan na yon na binabanggit ko, PruLink Assurance Account Plus is after 5 years. 5 years ang typical withdrawal Yes. Tapos if kung may maiiwan kang at least 20,000, yun, okay na yun sa akin. Pwede ka nang mag-withdraw. Yep. Yun po yun sa akin. Nakapag-withdraw ka na? Hindi pa kasi wala pa ang Ako Saka din, mas gusto ko po kasi siya na doon muna siya, lalo na kung hindi naman pakailangan. Yeah. Oo, dun sa question mo ako, nakapag-withdraw na ako ng ilang beses. So actually, depende talaga yan sa insurance company. Like there are also some companies na minimum of 5,000. Kung meron ng laman na ganun yung kung may laman na yung VUL fund mo, like minimum of 5,000, pwede mo na siyang withdrawin. So, like ang second year, depende. Depende po. Depende. Okay. So, basically, ganun lang naman eh. Kung meron ng fund value, withdrawable. Kung wala, hindi pwede. Tapos. Yeah. Tito Richard, pwede. ikaw? Well, sa akin naman po, tanongin niyo muna yung advisor ninyo. Kasi syempre, bawat company meron niya naka-tag kung magkano yung minimum. Sabi nga ni Tita Pebbles, may minimum na magkano yung pwede mong i-withdraw and maximum. Ganyan po. Syempre, in case naman po na case-to-case basis kung madalas ka mag-top up sa policy mo, I'm sure anytime pwede ka naman mag-withdraw. Yun nga lang kasi may mga companies din na kailangan meron kang may iwan na maintaining balance do sa after ka mag-withdraw para to assured na yung policy mo will be enforced. Kasi if something unexpected sa'yo na mangyari sa'yo, at least protected ka pa rin. Yan, maganda yan. Yes. Tita Chay, may question ka ba? Kunyari, yung bang withdrawal na yan, nababawasan ba yung premium dyan? Yung sum assured mo pag mag-withdraw ka? No, yan yung hindi siya sasagutin natin. affected. Sorry. Ibang question ulit yun. Sorry. Yes, susunod na lang yan. Okay. Yan, So, susunod na lang yan. Okay. Yung ano na yan. All right. So, I hope nasagot naman po ang tanong na yan, diba? Like, kailan ba pwedeng mag-withdraw doon sa fund value mo? Okay, so for our next topic, so ang atin pong sasagutin ay
Pwede ba ako maging financial advisor din? Ayan. Alright. So, Ganda sa yan. Maganda di yan. ba? Okay. So, thank you everyone for watching this episode. So, I am Tita Pebbles. This is Tito Aaron. It's Tita Chai. And this is Tito Richard. And And we we are are from from Titos and Titos Titas and Titas Academy. Academy. Di pa Alright. nasabay. Alright. Thank you everyone. Bye. God Bye. bless. See you.